Unang Samuel Kapitulo 7. Ang katanggap-tanggap na pagbabalik ng Kaban. At ang mga lalaki sa Kiriath Jearim ay nagsiparon, at iniahon ang Kaban ng Panginoon, at dinala sa bahay ni Abinadab sa burol, at pinapagbanal si Eleazar na kanyang anak, upang ingatan ang Kaban ng Panginoon. At nangyari, mula ng araw na itahan ang Kaban sa Kiriath Jearim, na ang panahon ay nagtatagal, sapagkat naging 20 taon, at ang buong sangbahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. Ang pagbabalik ng Israel sa Panginoon. At nagsalita si Samuel sa buong sangbahayan ng Israel, na nagsasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buo ninyong puso ay inyong ang alisin sa inyo ang mga Diyos na iba, at ang mga Astaroth, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa Kanya lamang kayo maglingkod, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayo'y inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astaroth, at sa Panginoon lamang naglingkod. At sinabi ni Samuel, pisanin ninyo ang buong Israel sa Mizpa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. At sila'y nagtitipon sa Mizpa, at nagsiigib ng tubig, at ibinuhos sa harap ng Panginoon, at nagsipagayuno ng araw na yaon, at nangagsabi, kami ay nangagkasala laban sa Panginoon, at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mizpa. Ang tagumpay ng Israel laban sa mga Filisteo. At nang mabalitaan ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtitipon sa Mizpa, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Filisteo, at nang mabalitaan ng mga anak ni Israel, ay nanggatakot sa mga Filisteo. At sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng kadadalangan sa Panginoon nating Diyos, nang dahil sa atin, upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin, at inihandog na pinakabuong handog na susunugan sa Panginoon, at dumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel, at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugan, ay lumapit ang mga Filisteo upang makipagbaka laban sa Israel, ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na yaon sa mga Filisteo, at nilito sila, at sila'y nangabuwal sa harap ng Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa Mizpa, at hinabol ang mga Filisteo, at sinaktan sila, hanggang sa nagsidating sila sa Bethkar. Nang magkagayo'y kumuha si Samuel ng isang bato, at inilagay sa pagitan ng Mizpa at ng senador, at tinawag ang pangalan ni Yaon na Ebenezer, na sinasabi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Sa gayo'y nagsisuko ang mga Filisteo, at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel, at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo lahat ng mga araw ni Samuel. At ang mga bayan na sinakop ng mga Filisteo sa Israel ay nasa uli sa Israel, mula sa Ekron hanggang sa Gath, at ang mga hangganan ni Yaon ay pinapedyang laya ng Israel sa kamay ng mga Filisteo, at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amorreo. At hinatulan ni Samuel ang Israel lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At siya'y naparoon na lamigid taon-taon sa Bethel, at sa Gilgal, at sa Mizpa, at hinatulan niya ang Israel sa lahat ng mga dakong yaon. At ang kanyang balik ay sa Rama, sapagkat nandoon ang kanyang bahay, at do'y hinatulan niya ang Israel, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon. Unang Samuel Kapitulo 8. Tinanggihan ng Israel ang mga anak ni Samuel bilang mga hukom. At nangyari, nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia, sila'y mga hukom sa Beersheba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumanggap sa maalay na kapakinabangan, at tumanggap ng mga suhol, at sinira ang paghatol. Nang magkagayo'y nagpipisan ang mga matanda ng Israel, at naparoon kay Samuel sa Ramatha. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan, ngayon ngay lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Tinanggihan ng Israel ang Diyos bilang hari. Ngunit hindi minabuti ni Samuel, nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, at si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang huwag akong maghari sa kanila.
Ayon sa lahat na gawa na kanilang ginawa mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin, at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon ngay dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila, at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Binalaan ni Samuel ang Israel. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. At kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo, kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo, at upang maging mga mangangabayo niya, at sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. At kanyang mga ihahalal sa kanya na mga kapitan ng lilibuhin at mga kapitan ng lilimampuin, at ang iba ay upang umarero ng kanyang lupa, at umani ng kanyang aanihin, at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pangdigma, at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, at maging mga tagapagluto, at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid, at ang inyong mga ubasan, at ang inyong mga olibuhan, sa makatuwid bagay ang pinakamabuti sa mga yaon, upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi, at ng inyong mga ubasan, at ibibigay sa kanyang mga punong kawal, at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae, at ang inyong pinakamabuting bataan, at ang inyong mga asno, at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong mga kawan, at kayo'y magiging kanyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na yaon, dahil sa inyong hari na inyong pipiliin, at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yaon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel, at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang hatulan kami ng aming hari, at lumabas sa unahan namin, at ay pakipaglaban ang aming pakikipagbaka. At narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan, at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari, at sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang bayan.